Hello guys, good evening everyone. Ayan, welcome to my channel. Ayan guys, for today's video, bakit ba ang daming mga Pinoy o Pinay dito sa bansang Hong Kong? Bakit nga ba? Bakit ang daming mga skilled worker, domestic worker, or mga tourist, ganyan, dito sa Hong Kong? So far, sa 2 years ko dito, oo nga, napansin ko nga ang daming mga Pinoy na nag-work dito. Meron na ding mga residente, meron mga may business, ayan guys, dito. So, alam nyo ba guys, sa 2 years ko dito sa Hong Kong na-observe ko na ang gandang tumira dito guys. Magandang tumira dito, but cost of living is so expensive. Ayan, cost of living, yung pag tumira ka dito, at lalo na kung may pamilya ka dito, andito yung mga anak mo, asawa mo, ganyan, mahal yung renta ng bahay. Kasi dito guys, hindi kagaya sa Pinas na may bahay na may lupa ka, sarili kang lupa, ganon. Dito is mga condo building lang dito. So ayan, meron man yung mga may-ari ng bahay tapos may lupa na rin kasama, pero malalayo doon sa bulubundukin. Ayan, pero malalayo, pero magaganda, pero mahal, so expensive guys. So if bibili man ako ng lupa, Pinas na lang. Ganon. So sobrang mahal, pero maganda dito guys. Sobrang ganda kasi ang government dito ay sobrang bilis din na. Tsaka yung rules nila dito is maganda. Patas. Ganon. Tsaka yung environment nila dito is napakahusay. Mga tao dito mga oriented talaga sila. Sumusunod sila sa mga rules and regulations nila dito sa bansa nila. Mapa-local ka man or foreigner ka man, sumusunod guys. Kasi dito, once na kung ano yung rules, kunwari, example is nag-jaywalking ka, tapos nataunan kang nakita ng mga lispo, ayan, automatic yan, hingiin yung ID mo, ganon. Tapos matik na yon, pag sinwipe na yon, matik na yon, may penalty ka na. Ganon kabilis. Lalo na yung mga nag-work dito na may mga part-time. Once na nahuli ka, swipe agad yung ID, working ID mo, then call agad yung amo, then meron ka ng penalty, makukulong ka pa. O diba? Napakahigpit nila dito guys, kaya sobrang nakakatakot dito. Kahit ako nga, gusto ko talaga mag-extra sa ibang bahay or sa restaurant, kahit dishwasher lang or mag-serve lang ng food, ganyan, gusto ko. Kaso lang nakakatakot kasi yung batas nilo dito, hindi lang ikaw yung madadamay, pati amo mo makukulong. So sobrang nakakatakot. At saka yung mga nagbe-vendor sa labas, part-time sa labas, kagaya ko, nagtitinda ako ng etchebureche, ganyan. Ako kasi nag-online lang ako, nag-aalok-alok lang ako, hindi ako naglalatag sa kalye. Ayan, hindi ko nilalatag, kaya safe ako. Yun na lang, pag mag-meet kami ng bibili, kailangan ingat, left and right lingon, kasi biglang lumalapit na lang yung
mga dispo. Kasi mabilis ang ano nila mabilis sila. Magugulat ka lang nandyan na. Kagaya nung na-experience ko dito na na-check ako ng ID. So, kinabahan ako nun. Pero, hindi naman ako as in, kasi okay naman. Wala naman akong ginawang masama. And, may ID naman ako. Ganyan, dala ko naman yung ID ko. So, ayan guys. First time ko na-experience yon. So, biglaan. Hindi ko alam na nandiyan sila sa likod ko. Ayan, pero buti na lang, dala ko yung ID ko. Kasi pag di ko dala, tatawagan pa yung amo ko, ganito, ganyan. Ayan. Pero ano na nila yun? Batas na talaga nila yun, yung mag-check ng mga ID. Kalat yan dito guys sa Hong Kong. Kaya yung mga overstay dito and yung mga walang papel, ganyan, nakukulong sila guys. Batas is batas. Ganun dito guys. So, napakaganda. Ayan. Yun lang, napakamahal din bilihin, lalo na pag kinonvert mo, sobrang mahal. So, at saka guys, kaya maraming mga Pinoy dito na nag-work kasi malapit lang din sa Pinas guys. 1 hour and 45 minutes ang ang layo. Dagat lang naman ang layo niyan Isang dagat lang ganun. Yun lang yung oras ng biyahe namin. Pera na lang kung nadidelay. Ganyan. Kaya, napakaraming mga Pilipino dito guys. Ako nga, gusto kong mag-work mag-try work do sa ibang lugar na mas okay yung sahod. Kaso, ang iniisip ko is yung gastos ulit. Kasi malaki din ang cost of doon, ang babayarin, yung agency, ganyan. Then, panibago na naman, adjustment. Then, yung pag-uwi ng Pinas, example, may emergency ka, magkano din yung ticket. Kaya yun. Maraming agency dito na makakaalis ka papuntang Canada, papuntang Europe, papuntang kung saan mo gusto. Ayan, maraming agency dito na pwede kang tulungan, kaso lang, show money. Yun lang yung kasi malaki yung mawawala. Yung example ng kaibigan ko, nag-Canada siya, almost 500,000 ang nagastos niya pa Canada. Pero maganda ang sa Canada, maganda ang future mo sa Canada, maganda ang future mo sa UK, maganda ang future mo sa kung saan mo man gusto. Ayan, maganda. But, iisipin mo na lang syempre yung makakauwi ka agad-agad sa pamilya mo, sa anak mo. Ganyan. Kaya maraming nag-i-stay dito at hindi lumalayo. Ganyan. Kumbaga, laban kung laban dito guys. Marami na terminate dito, pero laban sa laban kasi kahit na terminate sila, hahanap pa rin sila ng ibang amo para makapag-stay pa rin sila dito. Kasi kung uwi ng Pinas, di ba? Zero. Ayan, sobrang hirap ng Pinas. Ayan. So, kaya siguro sobrang dami rin ng mga Pinoy dito. May mga residente din dito kasi ngayon yung mga residente kasi dito na mga Pinay is mga skilled worker. Madali kasing kunin ang pamilya mo dito kapag skilled worker ka. Unless yung domestic visa, walang imposible. Yan. Impossible na makuha mo ang pamilya mo dito kapag ang visa mo is domestic worker. Yun. Unlike skilled worker, pwede mong gawin lahat dito. Makakapag-stay ka sa labas, stay out, ganyan, or work sa company, ganyan. Then, madadala mo pa dito yung pamilya mo once na okay, stable ka na sa financial mo.
once na kayo mag-asawa is stable na sa financial and kaya nyong buhayin yung anak nyo dito sa Hong Kong, why not, di ba? Kasi dito maganda rin ang mga ng school, mga batas sa school, and maganda rin magpaaral dito guys. So ayan, yun lamang po ang aking mai-share for today. Ayan guys, so bakit ang daming mga Pinoy dito na nag-work? Ayan, bakit pinipili ang Hong Kong kaysa sa mas mataas ang sahod? Alam nyo, meron ding nag-offer ng Korea, factory, Japan, ayan. Pero yung iba mas pinipili talaga dito. Kahit nga mga college degree holder dito is mandami. Mas pinipiling magkuskus ng kubeta kaysa sa mga diploma nila. Ayan, kung ano yung mga diploma nila, teacher, engineer, yung iba. Kasi dito kahit skilled worker ka kasi, mataas nga ang sahod, kaso lang ang dami mo namang babayaran din. Tax, yung bahay, ayan, di naman lahat ng company sagot yung bahay, lalo na kung nandito yung pamilya mo. Hindi nila yung sagot. Meron lang less sa government, pero hindi nila fully sagot yung cost of living mo dito. Ganon guys. Kaya din, kaya mas maganda pa rin mag-DH kasi sagot ng amo. Ayan, wala kang poproblemahin na bahay kasi kahit stay in ka, sagot ng amo mo. Ganon guys. Tsaka yung ibang personal hygiene mo, sagot ng amo. Ayan guys, yun ang kaibahan, kagandahan. So ayan lamang guys for today's video. See you and God bless. Be safe guys, be pray lang always, and take care everyone. Be good, be kind everyone. Goodbye.